Mga brods, nakita nga rin natin sa mga ibang posts na ito po ni Jericho Cruz na kasama nila. Ito pong si Arvin Tolentino, mga brods, at yun nga, nag-shot na sila. Dahil ito nga pong si Arvin Tolentino. Alam naman natin na nasa Northport Batangas ito, hindi ito nasa lineup ng SMB. Pero dito nga sa mga pictures na pinakita ng mga ibang SMB players na kasama si Arvin Tolentino, marami na nga ngayon sa social media ang umuugong na ito pong si Arvin Tolentino ay masiship na nga agad dito po sa SMB. Dahil syempre mga brods, dapat ang kasama ni Arvin Tolentino, 'di ba? Yung buong Northport squad dito kapag siya ay gumagala or nag-hangout or sumashot, pero SMB ang kasama niya. Tapos lahat pa yun ay SMB. Tapos si Arvin Tolentino lang ang Northport doon. So mga brods, nakakapagtaka nga lang din na itong si Tolentino ay baka nga ma-trade talaga sa SMB. Una na nga gumalaw ang hotshots kung saan nakuha nila si Balanza from Converge. Tapos ito na nga pong SMB, siguro sila na ang susunod na gumalaw. Dahil ito nga pong si Tolentino ay nasa Northport ito. Syempre, okay na rin ito ng SMC teams. Ito pong Northport kung saan dito sila pumipitas ng magagaling na players. Pero itong si Tolentino kasi galing itong Ginebra. Pinakawalan nila ito para lang makuha nila si Malonzo. Pero itong Ginebra, balak nga rin kunin ulit or ibalik ulit si Tolentino. Pero syempre ito pong si Arvin, mas gugustuhin niya dito sa SMB na. Baka nga kasi ito pong Ginebra, gagamitin lang ulit siya. Tapos yung value niya gagamitin dun sa trade or sa mga players na gusto ng Ginebra. Tapos matitrade na naman at mawawala na naman siya sa Ginebra. Unlike dito sa SMB, tumatagal talaga mga players dito mga brods. Kapag may edad ka lang, dun ka lang nila na iti-trade na. So ito pong si Tolentino, mga kabrods, baka dito na nga yung kanilang pag-uusap doon po sa mga past post ng mga players ng SMB na kasama siya. Baka doon na sila nag-uusap ng trading blocks mga kabrods. So kayang-kayang kunin yan ng SMB si Arvin Tolentino kung gugustuhin man. At syempre may mga kaibigan na rin siya dito. Kaya nga naman 'di ba? Kasama niya ang mga SMB players. So wala pa naman din tayong confirmation mga brods kung si Tolentino matutuloy na ba sa SMB, pero isa ito sa mga clue or mga hint natin na si Tolentino ay hindi na tayo magugulat kung matrade ito sa SMB. Dahil ang SMB naman, mga MVP groups, SMC groups, sila naman talaga ang isa sa mga talagang successful na kupunan sa PBA. Kaya nilang kumuha at mag-risk ng pera para sa isang magaling na player. So ito pong si Tolentino ay di hamak naman din na magaling na rin ito ngayon mga kabrods, kung saan nag-i-improve na nga siya kada season. Ngayon nga, nag-average siya ng 22 points per game, halos 7 rebounds per game, tapos halos 5 assists per game. Napaka-decente at ang ganda ng mga stats na ginagawa ngayon ni Tolentino. Kaya ang SMB ay talaga nakatingin sila dito sa player na ito. Dahil syempre, gumagaling na ang isang Arvin Tolentino. Nakikita rin natin sa mga every games ng Northport Batangas, nag-improve ang kanyang shooting, gumanda ang kanyang confidence, umaatake na rin sa ilalim. At mga abroads, hindi na rin yung Arvin Tolentino na naghihintay na lang sa labas katulad ng nasa Ginebra siya. So nag-iba na siya mga abroads nung simulang na-trade siya sa Northport Batangas. Pinakita niya kanyang full potential. Kaya nga ngayon, potential na siyang ma-trade ulit sa SMB naman mga kabroads. So malakas ito, kumakuha naman ito ng SMB, dagdag shooter rin ito sa kanila. At isa pa dito, baka nga ito na ang kanilang ibababad kaysa kay Vic Manuel. Ito pong si Tolentino, dahil may 3-point shooting ito, may galaw rin sa ilalim at may drive din. At baka nga si Vic Manuel ang kanilang i-trade dito sa Northport Batangas mga kabroads. Pero kung mga brods, sa tingin nyo ba ang isang 6'5 power forward o shooting guard ng Northport Batangas ay sa tingin nyo ba kailangan na ba itong kunin ng SMB? Dahil yun nga, nakita rin natin sa mga pictures mga kabrods. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of trades nga, ito pong si Joshua Munzon naman ng Northport Batangas din, na ito nga ay isa rin sa mga hinahunting ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel. Bakit? Dahil itong Ginebra, napapansin nga nila na parang kailangan talaga nila ng katulong sa point guard position. Lalong-lalo na bumalik na si Scottie Thompson, gumaling na si Ralph Curren mga kabrods last game ng Ginebra. Kaya nga ito po ay gusto nilang madagdagan ng kanilang point guard position mga brods. Dahil ito pong si L.A. Tenorio, may minsana na lang din kasi itong maipasok. Hindi na katulad nung babad na L.A. Tenorio, dahil nandiyan na sina Scottie, sina Missy mga brods. Kumbaga nagre-rebuild na ng paribagong lineup ang Barangay Ginebra San Miguel. Kaya gusto nga nilang makuha ito pong si
Joshua Monzon at maititrade nga nila. Ito pong si LA Tenorio mga brods, possible ito. Ito po kasing kapitan o general ng barangay Nabra San Miguel na si LA. May edad na rin ito mga brods, pero hindi naman natin sinasabi na basta-basta maititrade ito ng Ginebra. Pinag-iisipan pa nila ito mga kabrods dahil mabigat-bigat na desisyon ito para sa Ginebra. Pero hindi naman na ito bago sa SMC teams or SMC group. Kasi nga captain ng SMB na ititrade nila. Like Arwin Santos and Alex Cabagnot, that 5 pa yun mga brods, pero na-trade yun ng SMB dahil may edad na sila. So katulad din ito ng sitwasyon ni LA Tenorio, may edad na rin mga brods, kaya possible ding ma-trade nila ito para kay Joshua Monzon. Mas bata naman ito kung si Monzon, mas mabilis, mas malaki, 5'9 or 5'10 lang din naman ito pong si LA. Pero ito pong si Joshua Monzon, 6'1 or 6'2, point guard pa ito mga brods, mabilis, may shooting at mas magandang modern point guard na ito kung sakali man i-trade nila. Ito pong si LA Tenorio mga kabrods. So syempre ito pong si Monzon, flashy point guard ito, malakas ito mga brods, mabilis. Kaya nga kung sila ay magsasanib pwersa ni Scottie Thompson, lalong lalo na gumaling na si Scottie, ay magandang combination sa backcourt rotation ito ni Coach Tim Cone. Dahil syempre si Coach Tim gusto niya yung mga point guards na malalaki mga brods. So ito pong si Joshua Monzon, nag-average ito ng 12 points per game, halos 5 rebounds per game at halos 4 assists per game. Dissenting point guard naman ang pinapakitang numero niya sa Northport Bataan Pier. So natutulungan niya talaga sina Arvin Tolentino doon mga kabrods. At ito pong si Monzon ang isa nga sa mga key players na rin ng Northport. So mga brods, ito rin ay nagiging first 5 na rin ng Northport Bataan Pier. So malakas din naman kasi ito pong si Monzon. Hindi nga lang ganun talaga kaklik siya sa Northport dahil marami na nga dyang point guards at marami na nga nagpapakitang gilas dyan para naman ma-trade sila sa mga bigating teams. So si Monzon mga bros, matagal na rin itong gustong kunin ng Ginebra. Nung nasa Terra Firma or Colombian Jeep pa ito, hindi nga lang matuloy-tuloy dahil ang daming ang point guards na kinukuha ng Ginebra. So hindi pumapasok sa salary cap nila. So ito nga mga brods, aabangan natin ito. Malakas-lakas po ito pong si Joshua Monzon. Malaking maitutulong nito sa Ginebra. Madadagdagan ng kanilang shooting, ang kanilang bilis sa fast break plays, sa mga depensa mga kabros, at tatangkad din ang kanilang point guard position. Kumbaga, mas malaking LA Tenorio na ang papalit mga kabrods. Pero syempre, masakit din naman kung ma-trade nila si Tenorio. Kaya aabangan natin kung si Tenorio ba ang bibitawan na ng Ginebra, makuha lang si Monzon dahil sumunod na nga sila or susunod na sila sa galaw ng Magnolia. Kung saan ang Magnolia, di ba nakuha na si Balanza. Kaya ang Ginebra ngayon ay gusto na ring makipag-trade sa Northport Bataan Pier dahil halos naman ng mga players ng Northport ay napupunta sa Ginebra, di ba mga kabrods? Kaya i-komento mo lang opinion mo dito mga brods kung si Monzon na ba ang karapat-dapat makuha ng Ginebra at sa tingin nyo, sino ang ma-iti-trade nila? Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated, the highlights yun lang. I'm out.